Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating Conquerors Daily Devotional Online. Hayaan po natin na tayong lahat ay sama-sama po muling mag-aral ng salita ng Diyos sa umagang ito. At kung meron po kayong Biblia, samahan niyo po ako sa pagbabasa sa aklat po ng Levitico. Levitico chapter 6 verse 12 and 13. Pero bago po yun, basahin po natin yung 10 at 11. Sabi ito, magsusuot ng tunikang lino at pantalong lino ang saserdote at aalisin niya ang abo ng sinunog na handog at ilagay sa tabi ng dambana. Pagkatapos magpapalit siya ng kasuotan at dadalhin niya ang abo sa labas ng lungsod sa isang dakong malinis. Verse 12. Ang apoy sa dambana ay manatiling maningas at gagatuman tuwing umaga. Ihahanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at ang tabang kinuha sa handog pang kapayapaan. Verse 13, patuloy na paniningasin ng apoy sa dambana at di ito babayaang mamatay. Ito po ang utos ng ating Panginoon kay Moses. Ito yung kanyang mga alituntunin na ibinigay, lalo na po pagdating nga po kasi mula po sa chapter 1 hanggang chapter 5, up to 6 po binasa ko po siya. Talagang puro po utos kung paano kapag nagkasala ng ito, pag hindi sinadya o sinadya man, iba't ibang uri ng kasalanan at mayroong mga handog talaga na dapat ialay para patawarin ang tao sa kasalanan. Okay? So, pasalamat po tayo sa Lord kasi tinapos na po ng ating Panginoon sa Kristo ang ganitong mga alituntunin. Ibinigay niya ang sarili para sa ating lahat at minsan at isang beses lang ito at ito'y tapos na. Salamat po sa Panginoon. Pero meron tayong mga aral dito na makukuha. Okay? Sabi dito, sabi po sa verse 12, ang apoy sa dambana ay manatiling maningas at gagatuhan tuwing umaga. Ihahanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at ang tabang kinuha sa handog pang kapayapaan. Patuloy na paniningasin ang apoy sa dambana at di ito babayaang mamatay. Utos po ito ng ating Panginoon. Huwag daw pong hayaang mamatay ang apoy sa dambana, doon po sa altar. Okay. Sa paano po mapapanatili ang apoy sa altar o sa dambana yung sa sunugan. Sabi po dyan sa ating binasa kanina, linisin at alisin ang abo. Yan. Di ba nakita na ang mga anak daw po ni Aaron, pumapasok doon, nagpapalit pa nga sila ng damit, at pagkatapos aalisin nila yung mga abo, ilalagay mo nila sa tabi ng dambana, tapos magpalit ulit sila ng damit bago nila ilabas ang abo at itapon sa labas sa lugar doon po na malinis. So, may sinasabi ito ang utos ng Panginoon, alisin ang abo, ibig sabihin linisin. Okay? Tayo po kapag nakita tayo ng mga nagluluto po ng barbecue, napansin po natin na tinatanggal po yung habang nagluluto po sila, tinatanggal po nila yung mga abo at inaalis po doon sa ihawan. Dahil kapag hindi nila inalis yun, at habang pinapaypayan nila, lumilipad po yung alikabok at pumupunta po sa hindi dapat dapuan ng dumi. Alam natin na ito po hindi maganda sa katawan ng tao. So sabi nila, linisin daw po, alisin ang abo. Alisin, linisin. Pangalawa, lagyan daw ng gatong o kahoy para magpatuloy po yung pagningas o pagliyab ng apoy. Okay? Doon po sa dambana. Pangatlo, maglagay daw ng handog sa ibabaw ng gatong. Okay? Meron talagang offering na ilalagay doon po sa altar. Ano po ang application nito sa ating mga buhay? Bakit po natin ito pinag-aralan ngayon? Sabi ko nga po, habang binabasa ko ito, iba po ang dating nito sa akin. Sabi ko nga, may sinasabi ang Lord, may utos ang Panginoon, huwag hayaang mamatay ang apoy sa dambana. Panatilihin itong nagniningas at ang utos nga niya talaga sa mga anak ni Aaron o kay Aaron mismo sa kanyang pamilya na hindi ito hayaan na mamatay. Talagang parang 24 hours a day. Talagang kailangan gawin ito at merong siguro may nagbabantay o talagang ginagawa para hindi po mamatay ang apoy. Ano po application to sa ating buhay? Tayo po bilang mga anak ng Diyos, nung tinanggap po natin Kristo, kasama po natin tinanggap ay ang banal na Espiritu. Ito po yung tatak ng katubusan ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. At ang sabi po dito ay huwag po nating hayaan na ang apoy po na ating tinanggap mula sa ating Panginoon ay mamatay. Okay? Ay mamatay. Alam naman po natin bakit ibinigay ng Panginoon ang kanyang Espiritu sa ating buhay. Sabi nga po sa aklat ng Gawa chapter 1 verse 8. Sabi po dito, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng
daigdig. Okay? Ibinigay ito ng ating Panginoon sa bawat mananampalataya. Hindi lang basta ibinigay para magkaroon tayo, kundi meron pong layunin ito, meron po itong gagawin sa ating pong mga buhay. At nung ito'y tinanggap po natin, sabi niyan, magkaroon daw po tayo ng kapangyarihan. Okay? Ay pahayag ang kanyang salita, abutin ang mga tao. At ang katotohanan, pag wala po talaga ito, hindi natin ito kaya. Hindi natin kaya. At kung minsan sa buhay natin, sa dami ng ating mga pinagdadaan ng problema at pagsubok, dumarating tayo sa punto na tayo po'y nangihina. Tayo po'y nanlalamig, para bang ayaw na natin, gusto na nating tumigil. Nakakalimot tayo na may utos ang ating Panginoon. Huwag hayaang mamatay ang apoy sa ating mga buhay. Okay? Huwag hayaang mamatay ang apoy sa ating mga buhay. May rason bakit ito natin tinanggap, ang Espiritu ng Panginoon, at ito ay dahil meron po itong gagawin sa ating buhay. Meron pong, sabi nga ng Panginoon, di po ba, ang Espiritu ang siya magtuturo sa inyo sa buong katotohanan. So, nung tinanggap natin ito, talagang pahalagahan natin, ingatan natin, at huwag nating hayaan na malungkot po yung ating tinanggap sa ating buhay dahil po sa ating mga pagsuway sa Kanya. Amen. Paano mapanatili ang apoy sa ating mga buhay? Una, do not grieve the Holy Spirit. Tuwing tayo po ay hindi nasunod o tayo po ay nasuway sa kalooban ng Diyos, hindi po natin mamalayan, o maaaring nakakalimutan natin na dinudulutan po natin ng kapighatian ang Espiritu Santo. Nakakaramdam po siya ng lungkot dahil alam naman po natin na siya po ay isa sa persona ng pagka-Diyos. Amen. Tuwing tayo po ay hindi nakikinig, tuwing po hindi natin ginagawa ang mga bagay na dapat nating gawin, nadudulutan po natin siya ng kalungkutan. Ang utos po sa atin ng Panginoon, dapat po natin talagang sundin. Sikapin na sundin. Huwag po natin dulutan ng kalungkutan, kapaghitian ang Espiritu Santo. May sinabi po sa Santiago, di po ba? Sa aklat po yata ng Santiago chapter 4 verse 17, kung di po ako nagkakamali. Sabi po doon, ang mabuting bagay na hindi daw po natin ginagawa, tayo po nagkakasala sa Kanya. So, alam na po natin to na kapag ang isang bagay na inutos ng Diyos, alam naman natin mabuti na hindi natin ginawa, tayo po nagkakasala sa Kanya. Okay? Kaya, huwag po nating dulutan ng kapighatian ng banal na Espiritu. Pangalawa, read His words. Balik po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Ang pagkain po ng ating mga kaluluwa. Aminin mo natin o hindi, ako po, aminado ako, minsan nakakaligtaan ko po sa iba't ibang mga kadahilanan. Pero katotohanan po talaga kapag hindi po tayo naglalaan ng panahon para magbasa ng salita ng Diyos, tayo po ay nakakaramdam ng panlalamig, nakakaramdam ng panghihina. At dahil hindi po natin napapakain ang ating kaluluwa, ay hindi na po yung madali kang mapikon, madali kang mainis, or madali kang madaya. Kung paano kasi ang ating katawang lupa nangangailangan ng pagkain para mabusog o lumusog ang ating katawan, kailangan din po ng ating espiritu, ng ating kaluluwa, ang salita ng Diyos sa pagkain po ng ating mga espiritu. Kaya, balik-balik na po tayo sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. Sikapin po natin na bawat araw talagang maglaan tayo ng panahon na magbasa ng kanyang salita. At pag sinabi pong magbasa, hindi lang po yung binasa lang natin ang isang chapter, dalawang chapter, tatlong chapter, kundi sabi nga ng salita ng Diyos ay meditate on it day and night. Bautos po yun ng Panginoon para nga po magawa natin kung ano yung pinagagawa ng Diyos, para nga po maranasan natin kung ano yung pinapangako ng Panginoon. Ang sabi doon pag nilay-nilayan natin ang salita ng Diyos. Dahil kapag pinagnilay-nilayan natin ang salita ng Diyos, una nakikilala natin talaga kung sino siya. At nakikita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At nakita natin ang mga pangako niya na kahit anumang mangyari, hindi niya tayo pababayaan. Pero hindi natin maunawa o hindi natin makuha itong mga pangako kung tayo po'y walang panahon sa pagbabasa ng kanyang salita. Alisin natin yung mga bagay na humahadlang o naging hadlang sa hindi po natin paglalaan ng oras at panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Alam naman natin ang panahon natin ngayon talagang busy po sa iba't ibang mga bagay. Pero nawa, kahit gaano po kabisi ang isang tao, lalo na po ang mga Kristiyano, ang pagbabasa po o pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi po mawala sa ating pong buhay. Pangatlo po at panghuli, sabi diyan,
pray more. Amen. Sabi po sa Mateo chapter 6, verse 6. Okay? Mateo chapter 6, verse 6. Alam na alam po natin ito. Ang sinasabi nito ng ating Panginoon. Tayo po'y maglaan po talaga ng panahon para po tayo manalangin. Dumulog sa ating Panginoon. Amen. Sabi po dito, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita, at gagantihan ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Tayo po may ginagawa tayong mga pananalangin na may mga kasama. Tawag dyan, corporate prayer, mga prayer meetings po natin. Ngayon, hindi po tayo nakakapunta sa church para sama-sama mag-pray dahil nga po sa nangyayari. Pero sa mga tahanan natin, tayo po nananalangin kasama ating mga pamilya. Iba po yun. Iba rin po yung nananalangin ka na ikaw lang talaga at ang Panginoon. Talaga ito yung quiet moment mo kay Lord. Maging intimate po tayo sa ating Panginoon. Magkaroon talaga tayo ng oras. Magbigay po talaga tayo ng oras para po sa ating Panginoon sa pananalangin. Ginagawa natin ang ating devotion, nagbabasa tayo ng salita, at the same time tayo po nagbibigay ng panahon. Hindi lang po kunting panahon, kundi panahon po talaga para tayo magbasa at manalangin sa ating pong Panginoon. Sabi nga, ang Kristiyano daw po na mapanalanginin ay hindi po basta-basta makikibag ng anumang mga suliranin. Pero pag ang Kristiyano po ay tamad manalangin, kaya tiyak, kapag may dumating na problema at pagsubok, give up ka agad. Timbuwang na kaagad. Bakit po? Ang panalangin po ay makapangyarihan. At higit sa lahat, ang ating pong pakanasayan tuwing tayo po nananalangin, hindi po hingi tayo ng hingi sa Lord, kundi matuto tayong makinig, matuto tayong makinig sa sasabihin niya. Talagang maglong yung puso natin, ang ating spirit kaluluwa sa presensya ng ating Panginoon. Talagang sikapin natin o nasain natin na tayo po'y magtampisaw, lumubog sa presensya ng Diyos. Kasi ako po talaga naranasan ko sa buhay ko ito at siya ko pong hinihiling at ninanasan, muli kong maranasan. Kung paano ko naranasan ang pagkilos ng Panginoon. Noong mga panahon ako po talaga ay babad sa prayer, babad sa salita ng Diyos, na ang Facebook, na ang iba't mga bagay ay wala pong panahon para sa akin ng mga bagay na yan. At alam natin ang mga bagay ito ang siya po nating kaagaw sa ating pong Panginoon. Ang mga bagay na pinagtutuunan natin ng pansin. This time po tayo magkaroon po talaga ng desire, ng pagdidesisyon na bitawan ang mga bagay na naging hadlang po sa ating pong pagbabasa ng salita ng Diyos at pananalangin sa ating Panginoon. Ulitin ko po, iba po yung kasama mo ang mga mahal sa buhay o ang kapatiran sa pananalangin at iba po ang ikaw at ang Panginoon lamang. May mga bagay na hindi mo masabi pag may kasama kang nagpe-pray na nasasabi mo. Minsan hindi na nga nasasabi ng literal na salita, ngunit yung iyong mga daing, yung iyong pagluha, alam lahat ito ng Panginoon at doon mo nakikita, doon mo mararanasan ang kakaibang kilos ng presensya ng Diyos sa iyong pong buhay, sa ating pong mga buhay. Kaya nawa po sa buhay natin ito ay huwag nating hayaan na yung apoy na yun ay mamatay. Okay? Huwag nating hayaan na ang apoy na yun ay mamatay bagkus pagsikapan po natin na kung sa panahon ito ay umaandap-andap, tayo po'y balik sa ating Panginoon, pahalagahan ang ating pong relasyon sa banal na Espiritu, maglaan ng oras at panahon sa pananalangin at pagbabasa ng kanyang mga salita. Praise God. Sabi po doon sa huli, chapter 13 ng Exodus chapter 6, verse 13, hanggang wag hayaang ang apoy sa altar ay mamatay. Hindi daw ito dapat bayaang mamatay. Amen? Sa buhay din po natin ito, huwag nating hayaan ng Espiritu ng Diyos sa ating buhay ay aandap-andap na lamang. Bagos, sikapin po natin mga kapatid na mabalik sa ating puso ang uhaw sa salita ng Diyos, ang uhaw sa presensya ng Panginoon, ang uhaw sa pananalangin. Dahil ako po'y naniniwala kapag ito po ang naging una sa ating mga buhay, kahit anong uri ng pagsubok at problemang dumating pa sa ating buhay, kayang-kaya natin mapagpagtagumpayan dahil kasama natin ang Diyos. Salamat po ng marami. Praise God. Tayo po'y mananalangin. Ama, salamat po ng marami sa oras na ito, sa aking pong patuloy na pagpapaalala sa amin. Opo, inaamin namin, may mga panahon po talaga na nakakalimot kami, Lord. At salamat dahil ikaw ay Diyos na mabuti na nagpapaalala, na hindi namin hayaan, huwag namin pabayaan na ang aming pong buhay espiritual, ang aming relasyon sa inyo, ang aming relasyon sa banal na Espiritu
ay amin pong ipagsawalang bahala na lamang. Bagkus tulungan mo kami na kung paano kami nasasabik sa iyo noon. Manubalik to sa puso ng bawat isang kasabikan sa pagbabasa ng iyong mga salita, sa kapakikipag iigsay sa pananalangin, Panginoon. Yung kasabikan na magpuri, na mag-alay ng pagsambat, pagpupuri sa inyong anumang sitwasyon ng buhay. At alam namin, Lord God, nalulugod ka kapag ang mga anak mo, kahit sa dami ng pinagdadaanan, ang Espiritu, Panginoon, ng pagsambat, pagpupuri, ang Espiritu ng pananalangin, ang Espiritu, Panginoon, ng kasabikan sa pag-aaral ng iyong mga salita, ang Espiritu ng pakikipag-usap sa iyo, Panginoon, sa pananalangin. Nalulugod ka ng mga anak mo, makita mong ganito, Panginoon, at lagi kang may pangako. May pangako ka ng mga anak mo, kailanman na hindi mo iiwanan at papayaan man. O Diyos, dalangin ko, nawa, ang mga salitang ito ay patuloy nga pong mangusap sa puso ng bawat isa, lalong-lalo na po sa iyong mga anak, Panginoon, na nakaranas ng mga panghihinang pandalamin. Salamat ng marami, Banal na Espiritu, pinupuri ka namin. Salamat sa iyong pagsama, salamat sa iyong pagtutuwid, sa iyong pangusap, salamat po ng maraming. Pangunahan mo kami at sakupin ang aming pagkatao at patuloy na ang iyong kapangyarihan ang siyang maghari po sa buhay ng bawat isa sa amin. Maganda pinagkakatiwala po namin sa iyong lahat, ang mga kapatiran namin, Panginoon, ang buong Pilipinas, ang mga namumuno mula kay President Duterte hanggang sa may pinakamababang katungkulan, ang mga frontliners, Lord, itinataas namin silang lahat sa inyo. Patuloy po kaming umaasa at patuloy po namin inaangkin ang iyong magandang plano sa bansang Pilipinas, Panginoon. Hindi mapapahinto ng COVID na ito, Lord God, ang iyong dakilang layunin sa bansang Pilipinas. Salamat ng marami sa patuloy na pag-iingat sa buhay ng bawat isa at sa patuloy na pagtuturo sa bawat isa sa amin na kami manalig sa iyo hanggang sa wakas, Panginoon. Pinupuri ka namin. Marapat kang purihin at sambahin. Salamat sa iyo sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Praise God. Salamat po. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Nakikita-kita po ulit tayo sa susunod. God bless po.